Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Kapag ang puso at utak ay parehong napagod, wala nang pag-asa pang maging maayos ang relasyong nalamat na. Kahit pumasok ka pa sa lahat ng simbahan at lumuhod ka pa sa mga santo, kapag ang malambot na puso ay napalitan ng pusong bato, wala ka nang magagawa, kundi magpatuloy na lamang sa paglalakbay. Kahit mag-isa ka na, dahil ang buhay ay isang walang hanggang paglalakbay. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Rocky. I'm 30 years old from Digos. Our relationship maybe is boring and quiet, but I know it's true. Second year high school kami nung nagkakilala kami ni Mona. Pareho kaming second year, pero magkaiba kami ng section. Kagaya sa mga ibang love story, ang relasyon namin halos perfect. Tingin namin sa sarili namin para kaming mga bida sa teleserye at pelikula. Walang araw na hindi kami nagkikita. During our high school days, simula nung magkarelasyon kami ni Mona, lahat ng mga kaibigan namin, unti-unti na naming tinanggal sa buhay. Or ang ibang kaibigan, unti-unti na lang ding umiiwas sa amin. Dahil siguro, wala na kaming time sa mga kanya-kanya naming kaibigan. Dahil para sa amin, kami lang dalawa ni Mona ang dapat magkasama sa binuo naming mundo. Pag-graduate namin ng high school, napagkasunduan namin na same school kami mag-aaral ng college. Kung saan doon kami nagkaroon ng chance na mag-live-in. Dahil iisa lang ang boarding house namin. Nung nalaman ng family ni Mona na nagli-live-in na pala kami sa city ni Mona, pinatigil siya sa pag-aaral at pina-abroad siya. Nung nalaman kong nasa Manila pa si Mona at nagpa-process pa siya ng mga requirements niya para abroad, huminto din ako sa pag-aaral at sumunod ako sa kanya. May pinsan ako sa Manila, kaya doon ako nakistay at nagtrabaho na din. Kahit papaano, nagkaroon parang kami ng time na magkita ni Mona. Ngunit umabot ng ilang buwan, di pa rin nakakaalis papuntang abroad si Mona. Kaya naisip kong mag-apply na din sa bansang destination niya para kapag day off, magkikita kami kung sakali. Hanggang sa nauna pa akong nakaalis papuntang Qatar. Pero si Mona, di pa rin nakakaalis dahil meron pala siyang sakit sa dugo. Kaya hindi siya nag-fit to work sa medical. Ang aming relasyon patuloy pa rin. Si Mona umuwi sa kanila at nagpatuloy na lamang sa pag-aaral. Nung natapos ko na ang kontrata ko, pag-uwi ko, agad-agad akong namanhikan kina Mona. Hanggang sa humantong din sa kasalan ng aming relasyon. Dahil sa salat ng opportunity sa ating bansa, napag-isipan kong bumalik abroad. Iniwang ko ang asawa kong malapit ng mga anak. Alam ko namang andon ang family ko at family niya para umalalay kapag magle-labor na siya. Ngunit sa kasamaang palad, nailabas si baby na wala ng buhay. Sobra akong na-depressed ng panahong yon, na para bang naghahanap ako ng masisisi sa nangyari. Kaya sarili ko na lang din ang sinisisi ko. Dahil baka pabaya akong asawa at ama. Bago pa matapos ang kontrata ko, naramdaman ko na lang ang panlalamig ng asawa ko sa akin. Sa tuwing tinatawagan ko siya sa messenger, laging sabi niya, pagod siya. O di kaya'y laging busy.
mas nagulat ako sa natuklasan ko nung umuwi ako sa amin. Ang asawa ko, 4 months nang buntis. Nung kinompronta ko siya, ang sabi niya, na-rape daw siya. Pero pinagtataka ko bakit ni minsan di niya sinumbong sa akin. Kaya mas lalo akong nagluhan. Naghanap ako ng paraan para malaman ang katotohanan tungkol sa aking asawa. Kalaunan, nahuli ko din sila ng kabit niya. Nung una, tinanggi niyang may relasyon sila. Pinalabas pang pinsan niya to. Pero alam ko sa sarili ko niloloko talaga ako ng asawa ko. Pinalabas ko sa kanila na luluwas ako ng Manila para mag-apply ulit sa mga agencies papuntang abroad. Pero di nila alam. Nasa Davao lang ako. Kinagabihan no pag-alis ko, sinorpresa ko sila sa bahay. At tama ang hinala ko. Kabit nga niya ang pinakilala sa akin na pinsan daw niya. Nakita ng dalawang mga mata ko ang pagyayakapan nila sa kwarto namin. Kaya nagwala na ako doon. Nag-iskandalo sa bahay ng hating gabi. Nagmamakaawa ang asawa ko na tigilan ko na ang pagwawala ko. Dahil nakakahiya na raw. Kinabukasan noon, kinausap ko si Mona na makikipaghiwalay ako sa kanya. Pero nagmakaawa siya. Sinabi niya sa akin na kaya raw nagawa niyang maghanap ng iba dahil sa pagkamatay ng anak namin. Dahil daw nagkaroon siya ng postpartum. Pero para sa akin, hindi reason or excuse ang postpartum. Para lokohin niya ako. Pinaalis ko siya sa bahay at mga ilang araw ay bumalik siya kasama ang pamilya niya. Binantaan nila ako ng kaso dahil naging pabayang asawa ko. Dahilan ng pagkamatay ng anak namin. Hindi rin sila papayag na walang makuha sa bahay na napundar ko dahil mag-asawa kami. Ibig sabihin, conjugal property daw yun. Maliban pa doon, sasampahan daw nila ako ng rape. Kasi underage pa daw si Mona nung ginalaw ko. Mga kamags, ano bang dapat kong gawin? Ako ang biktima. Ako ang pinagtaksilan. Pero bakit ako pa ang may kasalanan? At sasampahan daw ng kaso. Sana'y mapayuhan niyo ako. Anong dapat kong gawin? Hanggang dito na lamang. Please play the songs. Anong nangyari sa ating dalawa? Hanggang dito na lang. Someday, ang inyong kamaks, Rocky. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa
Dear Mags FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Mags FM with DJ Chini.